First, one is a free education. I graduated from PMA. Yun lang pumasok sa isip ko ng una. Because I was in college, first year, then there comes PMA recruit team telling us na ganito, it's a free education. So, yun pumasok sa isip ko. My parents doesn't know yet because in the family, walang ibang military, di ako laki. Saan pong probinsya? Si Lieutenant Colonel Roger de la Peña, commander ng Armor Battalion, ay pumasok sa serbisyo noong taong 2006. Ipinanganak sa Iloilo at miyembro ng PMA Class of 1990. Siya ang ating isasalang at magkukwento ng kanyang buhay at karanasan bilang isang kawal na sana'y kapulutan natin ng magandang aral sa buhay. Siya ang ating bibigyan ng pagkilala at pagpupugay bilang isang kawal sa makabagong bayaning Pilipino. Ito ang katotohanan. At ngayon, tunghayan natin ang mga kasaysayang nakapanoob sa hukbong sandatahang lakas ng Pilipinas. Ang mga kwento ng mga tunay na bayani at mga karanasan ng mga kawal Pilipinong naglilingkod sa bayan. Ito ang katotohanan! Ni Katotong Bing Formento at Babes ng Bayan, Karen O. Yong, dito sa DZRH at RH-TV. Ito ang katotohanan! Si Lieutenant Colonel Roger de la Peña ay pang-anim sa 7 magkakapatid ng kanyang mga magulang na sina Mr. and Mrs. Carlos at Adela de la Peña ng Dumangas, Iloilo. Ganito ang kanyang kwento matapos namin siyang makapanayam habang isinasagawa ang simulation field training exercise at amphibious raiders baptism of fire ng Philippine Marine Corps at Gagarzee Airsoft Team sa Marine Base Gregorio Lim sa Ternate, Cavite. Hindi ba napigilan kayo ng parents niyo na pumasok sa militar? Well, normal, the mother. But I told my mother na I guess give me the chance now to decide for my future. Anong year po kayo pumasok sa PMA? 1986 sa the Cory Aquino time. Yung po ang graduation ninyo? No, that's the year that I entered PMA. Nag-start talaga ako. So ngayon, yung first assignment po ninyo nung lumabas kayo sa PMA? Basilan, that's my first assignment. So, pwede bang may kwento mo sa amin yung mga experience mo dyan sa Basilan nung first encounter mo? Basilan, of course, I'm new. I'm not Tagililo nga ako. Parang, well, I love the place. Magandang Basilan eh. But yung pakaiba lang is siyempre Muslim sila. So ako kasi madali mag-adapt din eh. So I was able to adapt din sa mga kanilang ugali doon. And nandiyan na yung mga lowest groups ng elements ng time, that was 90s. Hindi pa katulad ng mga 2000 na may mga talagang lumaki na. But 2000 medyo tayo, ng 90s okay pa. Hindi pa wala pang mga abuso at that time eh. We're encountering ang mga very small banditry. So naka-encounter na kayo ng mga bakbakan talaga ng harapan? Yeah, meron din. Anong may kukwento mo ba? Paano mo naisalba yung buhay mo? Well, hindi ko rin alam kasi during firefight di mo na alam kung ano nangyari talaga eh. First of course is to safeguard yourself. Yung first reaction naman natin lahat eh. Then the rest is parang part na dahil sa training mo, parang naging automatic na lang reaction. Of course, to direct as an officer, to direct my people. Yung mga tao ko, paano sila mag-maneuver and cover. That's it. The rest is parang naging automatic because of the training na binigay din sa amin, sa Marines. So, ilang taon kayo sa Marines ngayon? Marines, 21 years in the Marines. So, anong hindi nyo malilimutang experience nung panahong 21 years ninyo? Well, I guess it's being assigned in different areas in the Philippines. Encounter, firefight, I guess that's part of the life of the military. But the most is going to places like na hindi narating ng iba. I guess that's for me the memorable na mga bagay-bagay na sa being in the Marine Corps. Sa mga karanasan yung sa loob ng paglilingkod nyo sa ating bayan, anong may babahagi yung mga pangungusap or advices sa mga kabataang nagnanasa rin pumasok sa militar? Well, of course, we have requirements sa armed forces to have high school graduate or 72 units in college 72 college or test to graduate. So that's the first qualification para pumasok. So I guess they should aim muna mag-aral, makatapos ng high school. Then
72 years in college, and if they don't have that opportunity, may mga test na naman tayo offering 3 months, 4 months, 6 months na mga technical courses, and that is also one qualification na pwede nga pumasok sa military. Of course, well, ingatan nila, huwag ma-involve doon sa mga droga, some lawless crimes, kasi pag once mag-reflect sa record nila yan, of course that's one disqualification din para sila makapasok sa military or maybe in the police force. So sa mga kabataan, well, enjoy and don't involve drugs and other crimes and just study, and hoping to see you in the future in the military force. Pakialaman ko naman ang love life po ninyo, pwede ba? Hindi ba kayo nagkaroon ng mga problema? Sino pong maswerteng na pangasawa ninyo? At ilan pong anak ninyo? I have 2 kids, parehong babae. The eldest is 8 years old. I married late dahil, it's not because of work, but of course, yung pag-aasawa kasi parang serbisyo na mahalin mo rin eh. Well, I'm lucky na yung wife ko naintindihan ako because kaditi pa kasi ako, girlfriend na kami. So, she knows. So, ibig sabihin, matagal kayo naging mag-steady? Matagal na. Ilang taong kayo naging steady bago kayo nagpakasal? 8 years. Naging mahabang pasensya ni Mrs., ano? Well, no choice. Hindi kayo nahihirapan nung magkaroon kayo ng supling at na-assign kayo sa ibang lugar na iwan si Mrs. dito? Wala rin because my wife is also working outside the country. Oo, nasa ibang bansa. She's with an airline company, so pauwi-uwi lang din siya. So just like parang sa akin, deployed sa kanya, nagkakaroon ng duty rin outside of the country. Mensahe po ninyo, hindi lamang sa ating mga sundalo, maging sa ating mga kababayan, partikular, na nanonood at nakikinig sa inyong mga kwento ngayon. Sa lahat na nakikinig, kamusta sa inyo lahat? As part or as member of the Philippine Marine Force, nandito kami para pangalagaan yung katahimikan para sa atin lahat, not just of the present or also of the future Filipinos. So hope na kami ay nakapagsilbi sa inyo ng maayos, and hoping na with the present na ginagawa namin mga proyekto, we can serve more sa inyo, sa mga ating mga kababayan. Inyong natunghayan at napakinggan ang isa na namang kwento sa katauhan ni Lieutenant Colonel Roger de la Peña. Isa lamang siya sa mga libo-libo nating mga sundalong naglilingkod sa bayan, nagsasakripisyo at inilalaan ang kanilang buhay sa paglilingkod at mapangalagaan ng ating kapakanan. Siya ay isa lamang sa mga buhay na bayaning may tuturing. Isa siya sa mga kawal na tapat na naglilingkod sa bayan. Kaya't siya ay aming binibigyan ng pagpupugay bilang sundalo sa mga bagong bayaning Pilipino. Ito ang katotohanan. Inyong natunghayan ang isang tunay na kasaysayang nakapaloob sa hukbong sandatahang lakas ng Pilipinas. Ito ang katotohanan. Subaybayan ang susunod na mga pagtatanghal ng mga kwento ng mga tunay na bayani at karanasan ng mga kawal Pilipino na naglilingkod sa bayan. Tuwing araw ng Linggo, alas 4 ng umaga sa palatuntunang Defense Corner ni Katotong Bing Formento at Babes ng Bayan, Karen O. Yong, dito sa DZRH at RHTV. Ito ang katotohanan.